Ashley's point of view. I found myself standing in front of the tall building in Makati. Napatingin ako sa relo ko at nakita kong past 3 na. I need to know who this man is and how he knows me. The whole 18th floor is designated for the executive offices only. Iyon ang nakita kong nakasulat sa dingding bago ako pumasok. I made sure na disente ang itsura ko dahil alam kong baka i-discriminate ako doon kung jeans at t-shirt lang ang suot ko. I still wear my fitted jeans and white spaghetti top. Pinatungan ko naman iyon para magmukha akong disente pa rin. Excuse me, sabi ko sa receptionist. Tumingin naman siya sa akin at ngumiti. Yes, what can I do for you? Napangiwi ako at dinukot sa bulsa ang note na ibinigay ng client ko kagabi. I don't know how to do this but I think someone here is expecting me to be here at 3 p.m. Alanganing sabi ko. Nakita kong nagliwanag ang mukha niya at tumingin sa planner niya. Miss Ashley Garcia? Paniniguro niya. Kunot ang noo ko at alanganing tumango. Mr. Jimenez is waiting for you in his office. Actually, kanina ka ba niya hinihintay? His exact words? She is 10 minutes late and I hate people who are late. Nakakatakot, diba? At napatawa pa ang babaeng kausap ko. But don't worry, Mr. Jimenez might look like a lion but he is really nice. Bawi niya. Parang gusto ko na mag-back out at umalis na lang. Sino ba ang taong ito? Hmm, alam mo, tingin ko babalik na lang ulit ako sa ibang araw. Naalala ko may importante pa pala akong pupuntahan. Sabi ko at may pagmamadaling pupunta na sa elevator. Ay, Miss Garcia, naku sorry. Mr. Jimenez said you need to be in his office now. Huwag daw akong papayag na umalis ka and I think mahihirapan ka lumabas ng building niya. Sabi ng receptionist sa akin at may itinuro sa pinto. Nakita ko ang dalawang lalaking nakasuot ng black polo barong at may mga earpieces. Tingin ko ay mga member ng security. Oh my God! Is this another jet? Oh God! Ngayon ako nagsisisi kung bakit ako pumunta dito. Bakit hindi ko naisip na baka isang tulad lang ni Jed ang client ko kagabi? Baka isa siyang tagamasid na ang kaligayahan sa buhay ay manood lang sa mga ginagawa ko. Gusto ko nang umiyak. Parang tinatambol na ng ati-atihan ng dibdib ko nang papunta ako sa opisinang itinuro sa akin. Kinuha pa ng receptionist ang phone ko. Another instruction from my boss, no phones while you are with him. Ano bang gagawin ko? Kung ano-ano na ang pumasok sa isip ko para lang makaalis doon pero tingin ko wala naman akong magagawa. Pwede siguro kung tumalon ako mula sa bintana pero nasa 18th floor ako. Narinig kong kumatok sa isang pinto ang babaeng kasama ko. Sir, Miss Garcia is here. Anunsyo niya. Send her in. Pakiramdam ko ay may kilabot na gumapang sa katawan ko nang marinig ko ang boses ng lalaking nasa loob ng opisina. It was so deep. Parang ang dark ng dating na parang nanunuot sa buong pagkatao ko. Nakita ko ngumiti sa akin ng babaeng nagatid sa akin. Tapos sabi niya, good luck. I felt both of my feet are tied with balls and chains. I need to drag them para lang pumasok sa loob ng opisina. I found the one seated in a swivel chair in front of a glass table. Nakayuko siya na parang may mga pinipirmahan. He really looks familiar. I think I saw him somewhere but definitely not in Mona. Hi, alanganin kong bati sa kanya. Nag-angat siya ng mukha at napalunok ako na makita ko ang mukha niya. This was the man who went with his friends 2 nights ago. The man who helped me para hindi ako mabastos. The man named Eds. Ikaw? Hindi ako makapaniwala. Nagkibit lang ito ng balikat at binitiwan ng hawak na ballpen. He stood up and removed his suit. He loosens his tie and opened 3 buttons down. Napalunok ako. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking mukhang pagod at wala sa ayos. Pero mukhang malinis at gwapo pa rin. Tama ang description ni Kuya Roy. Mukhang artista nga siya. Ngayon ko lang kasi natitigan maigi ang mukha niya. Those hazel brown eyes, that will make you weak once he looks straight at you. It is like looking deep into your soul. Napailing ako. I know someone who has this kind of gaze.
I'm sure, I know, and he really looks familiar. I thought you're not coming anymore. I was beginning to worry. Munti ko nang tawagan si Mona. I heard him say at tinungo ang isang corner ng office niya. He poured the juice into the glass, then gave it to me. Tiningnan ko lang yon. Natatakot akong pakamay kung anong laman niyon at hindi na ako magising. Or worse, baka hindi na ako makalabas ng buhay dito. I didn't put any Rufus in your drink, so don't worry. Marahil ay napansin niyang hesitant akong kunin iyon. I'm good. Why am I here? Diretso kong tanong sa kanya. Nakita kong napatawa siya at naupo sa glass table niya habang nakatingin sa akin. You don't really remember me? Balik tanong niya sa akin. You are one of my clients 2 nights ago, and you were my client last night who didn't get my services. Bakit pinabayaan mo ako matulog lang? Nakibit lang siya ng balikat. Because I think you deserve a well-rested sleep. Sagot niya. And you wasted 50,000 pesos for 1 night? Because you just want me to sleep? Tell me, what is your trip? Tagamasid ka ba? Tiningnan lang niya ako from head to foot. Kung iba siguro ang gumawa noon sa akin ay naasiwa na ako. But I don't know. Hindi ako nabastusan sa ginawa. Actually, parang ang sarap pa nga. Hindi ako natatakot na kasama ko ang lalaking ito. It's my money. I'll waste it anytime I want. Sagot niya at ininom ang juice na ibinibigay niya sa akin kanina. How did you know me? How did you know my name? Did Mona give my name to you? Para akong investigador na sunod-sunod ang tanong sa kanya. Easy, sweetheart. We have all day and night to discuss everything. Napakunot ang noo ko. All day and night? May pasok pa ako mamaya. Parang nabasa niya ang nasa isip ko. Pumunta siya sa table niya at kinuha ang isang papel at ibinigay sa akin. Kontrata iyon. Got your services again for 2 whole nights. Sabi niya. Hindi nga siya nagsisinungaling. Iyon na nakasulat sa kontratang ibinigay niya sa akin. At legit yun. May pirma iyon ni Mona. Paanong? Hindi ko na maituloy ang sasabihin ko. He paid for 100,000 pesos just for 2 nights of my service. Bukod pa ang 50,000 na ginastos niya kagabi at nakalagay sa kontrata na pwede akong mag-out of club service sa kanya. Paano ko napapayag si Mona? It is like he is reading what's in my head. I gave her an offer that I know she cannot resist. But that is too expensive. Bakit ka gumagastos ng ganyang halaga sa akin? Nakita kong napakunot ang noon niya nang tumingin sa akin. Why? Don't you think you are not expensive? Ashley, you are worth more than 150,000 pesos. Sabi niya sa akin. Ashley? Alam din niya ang nickname ko. Muli ko siyang tinitigan. I know we already met before. And there it was. Some faded memories came into my mind. It was like it happened just yesterday. I looked at him again, and this time, I know who he is. Edward? He smiled at me. What took you so long to remember me? Pakiramdam ko ay ibinalik ako sa nangyari 5 years ago, kung paano niya ako tinanggihan. Pakiramdam ko, wala akong kwentang tao noon. Hindi ko naman iyon kasalanan. Sumusunod lang ako sa gusto ng uncle ko. He changed. Physically, napakalaki na ipinagbago ni Edward. He was tall and thin when I saw him 5 years ago. Mukha may sakit. But now, he is tall and big. I know his body has to be big. Kahit nagtatago ito sa suot niyang blue long sleeves, he has facial hair, but it suits his face well. Are you done? Nakangiting tanong niya sa akin. Napakunatan ako. Anong done ang sinasabi niya? Done with that? Taka ko. Are you done checking me out? Ngayon ay natatawa na ako. Lord, he is too near to me. Ang gwapo niya talaga at ang bango pa. Yeah, I told you that because I wanted you to finish your studies. Hindi naman ako papayag na para mapakasal ka lang sa akin. Titigil ka na sa pag-aaral. You also told me you were a scholar. Then, why were you going to waste your future by marrying someone you don't even know? Napahinga ako na malalim.
As if I had a choice. You had a choice. Pwede ka namang tumanggi. Sabi pa niya. You think I didn't do that? You didn't know my uncle. Napahinga siya ng malalim. You wanted to become a teacher, di ba? Pinilit kong ngumiti. I guess, some dreams don't come true. Hanggang pangarap na lang ang mga yon. Sagot ko. Instead of becoming a teacher, you became a dancer and dance in front of your clients? I'm sorry. Nangihinayang lang kasi ako. Kaya naman hindi ako pumayag noon na makasal tayo para makapagpatuloy ka sa pag-aaral mo at makatapos ka. So, you can continue with your dreams. How did you end up with Mona? Talagang curious siya kung ano nangyari sa akin. It happened in my life. After you rejected me kaya napunta ako sa resto bar. Happy now? Inis kong sagot sa kanya at tumayo na. Kung wala na tayong pag-uusapan, pwede na ba akong umalis? I have work to do. I already paid your 2 days. Kahit hindi ka pumasok, walang problema. Sagot niya sa akin. Oo nga pala. Refund your payment. Sabihin mo hindi ka satisfied sa akin. I'll take all the blame from her. Just don't bother me anymore. Sabi ko at kinuha ang bag ko. Do you still want to become a teacher? Napalunok ako at napatingin sa kanya. Oo, gustong gusto ko. Gustong gusto ko na makaalis sa trabahong ito. Gustong gusto ko matapos ang kurso ko at maging isang teacher. Pero alam ko malabo nang mangyari yun. Marami nang nangyari sa buhay ko at iba na ang priorities ko. Sa pangarap ko na lang siguro yun. Sabi ko at tumayo na. If you want my services, pumunta ka na lang doon. I am not going to do my services here or in other places. My rules. Sabi ko at tinungo ang pinto. Edward's point of view. Inis kong nilamukos ang kontrata at itinapon iyon sa basurahan. I know her. She is fearless. She has full of dreams. I saw that in her eyes 5 years ago. But right now, she is a different person. Hindi na siya ang Ashley na nakilala ko noon. Right now, she is just a woman who needs to be alive. She is just a woman who will do anything just to survive. Napahinga ako ng malalim at kinuha ang telepono ko. What do you want from me? Iyon agad ang narinig kong sabi ng taong tinawagan ko. I missed you. Natatawang sagot ko sa kanya. You missed me or you need something from me? Sagot niya sa akin. I want you to do a job for me. Sabi ko sa kanya. What do you need? Sabi niya. I want you to dig what happened to Ashley Marie Garcia. Just dig everything you will learn from her. What happened to her the last 5 years? Who is she? Another trophy of yours? It's none of your business, Gilbert. Do that. I want your report after 2 days. Sabi ko sa kanya. 2 days? No way, man. Ano ako, magician? Gilbert, I need a report after 2 days. Fine. Sige na. I'll get back to you after 2 days. At pinatayan na niya ako ng telepono. Napahinga ako ng malalim at napasandal sa kinauupuan ko. I know Gilbert will give me good news after 2 days. As a private investigator, he is good with his job. Hindi pa niya ako binigo kahit kailan. Ashley's point of view. Give this client to someone else, Mona. I don't like him. Sabi ko habang inaayos ko ang buhok ko sa harap ng salamin. Nakita ko nagtataka siyang napatingin sa akin. Pati si Lorin ay nakatingin lang din sa akin. Alam kong kanina pa niya gustong magtanong kung anong nangyari sa lakad ko. Ashley, alam mo bang tinatanggihan mo? Hindi mo kikitain yan kahit 6 na buwan ka magsayaw na magsayaw. Sagot sa akin. I don't care. I don't want him. Ibigay mo sa iba. Saka yung ibinayad niya kagabi, ibalik mo din sa kanya. Ngayon lang ako nag-request sa'yo, di ba? Lahat ng gusto mo sinusunod ko. But this time, ako naman ang magre-request sa'yo. Ayoko sa client na yan. Matigas na sabi ko. Nakita kong napahinga na malalim si Mona. Ashley, ano ba ang... Kung hindi mo kayang gawin, magre-resign na ako ngayon din. Putol ko sa sinasabi niya. Nakita kong natigilan si Mona sa sinabi ko. Alam kong i-consider niya ang sinabi ko dahil asset ako sa negosyo na. Malaki ang kinikita niya sa akin. If she will think about long term,
Mas malaki pa sa 100,000 ang kinita niya sa akin. Fine, I'll see what I can do about this. Knowing him, I know he won't take no for an answer. Sagot ni Mona sa akin. Hindi ako kumibo. Bahala na si Mona kung ano ang gagawin niya. What room will I go? Tanong ko sa kanya. Kita ko ang panghihinayang sa mukha ni Mona nang tumingin siya sa akin. Room 5, Chinese businessman. 1 hour after that, group of 4 boys. Magpapaturo ng hip-hop dance for their school presentation. Sagot niya sa akin. Hindi na ako kumibo at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Doreen, kausapin mo nga yung kaibigan mo. Baka sakaling mawala ang topak niya at patauhan. Sabi pa ni Mona bago umalis. Hindi ko na lang pinansin iyon at itinuon ang pansin ko sa pag-aayos ng makeup ko. Ano ba kasi nangyari sa lakad mo kanina? Pagdating mo palang dito ganyan ka na. Ang init-init na ng ulo mo. Sabi ni Lorraine sa akin. Umiling lang ako. Basta, ayoko lang sa client na yon. Pero bakit? Hindi ka naman mapili sa clients, di ba? Saka Ashley, malaking tulong na ito para sa'yo. Hindi ka napagod, pero malaki ang kikitain mo. Paliwanag pa niya. Huminga ako ng malalim kahit gusto ko nang sumigaw. Pinigil ko ang sarili ko dahil ayokong sumama ang loob ni Lorraine sa akin dahil sa pagtatantrums ko. I just don't want him to be my client. He is one memory from my past that I want to forget. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Nakita kong napatakip ng bibig si Lorraine. Gosh, talaga? Yung dapat na mapapangasawa mo? Yung arranged marriage ng uncle mo para sa'yo? Paniniguro pa niya. Tumango lang ako. Yikes! Hindi na nga kita kakausapin tungkol dyan. Sabi ni Lorraine. Alam kong alam niya kung saan ang pinaghuhugutan ko ng galit sa taong iyon. Edward decided that he doesn't want to marry me 5 years ago. Naging magulo ang buhay ko. Tapos sasabihin niya sa akin na kaya lang niya ginawa yon dahil gusto niya akong tulungan. Tinulungan niya akong malubog kung saan ako narito ngayon. Siya ang may kasalanan kung bakit kulang na lang ay magupad ako sa harap ng mga kliyente ko ngayon. Sige, Doreen, kita tayo mamaya after my set. Sabay na tayo mag-dinner. Sabi ko at umalis na doon. Pumasok ako sa room 5 kung saan naabutan ko ang Chinese businessman na sinasabi ni Mona. May edad na ito. Siguro nasa 50s na. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha niya nang pumasok ako. Ikaw tagal, ako inip na antay sa'yo. Sabi pa niya. May mga tinapos pa kasi ako. Walang ganang sabi ko at isinaksak sa speaker na naroon ang iPad ko. Inilagay ang playlist ko at nagsimula na akong umindayog. Ikaw ganda, sexy pa. Sabi pa ng lalaki sa akin. Napairap ako dahil sa nakita kong hitsura niya. Kulang na lang ay tumulo ang laway niya sa pagtingin sa akin. Hinubad ko ang suot kong long sleeves polo at tanging maong shorts lang at white sando ang itinira ko. Lalo ko na nakitang parang naulol ang nasa harap ko. Ako gusto ikaw yakap sa kahalik. Dagdag ako bayad, ako dami pera. Sabi niya sa akin at tumayo. Teka, hindi ka pwedeng lumapit sa akin. Nakaramdam ako ng takot dahil tingin ko ay gagawin niya nga iyon. Kuya Roy! Malakas kong sigaw. Malakas na bumalandra ang pinto ng kwarto at nakita kong si Edward ang pumasok doon. Dilim na dilim ang mukha nito at nilapitan agad ang Chinese businessman na naroon. Mariin niyang isinalya ito sa dingding. Nakasunod naman dito si Kuya Roy. How much did you pay for her? Narinig kong malakas na sabi ni Edward sa lalaki. Ako bayad laki. Ikaw sino ba? Pasok ka dito trespassing, ako lang dito. Akin lang siya. At itinuro ako. How much did you pay? Tingin ko ay may magagawang hindi maganda si Edward sa lalaki kapag hindi pa ito nagsalita na maayos. Jesus Christ, Eds, stop it! Bitawan mo si Mr. Chua. Si Mona iyon. Marahil ay tinawag ni Kuya Roy para maawat na si Edward. Inis na binitawan ni Edward si Mr. Chua at bumaling kay Mona. How much did he pay for her services tonight? Muling tanong nito sa kanya. It's only for 1 hour, 5,000. Nakita kong dumukot ng ilang lilibuhin si Edward at alam kong sobra sa 5,000 iyon tapos ay ibinigay kay Mona. Count it. Ayoko na makita mukha ng lalaking yan na lumalapit kay Ashley. Napahinga na malalim si Mona
at kinausap si Mr. Chua. Tapos ay nakita kong ibinigay ang pera. Tingin ko ay para makipag-areglo. Nakita ko naman na tumangutang ang Chinese businessman at umalis na doon. Lumipat lang ito ng ibang room. For God's sake, Eds, you cannot just barge in here and harass my clients. Galit na sabi ni Mona. I already paid for her services. Bakit kailangan pa niya kumuha ng ibang clients? Tapos ay tinapunan niya ako ng masamang tingin. Napahinga na malalim si Mona. That's what I am trying to tell you. He doesn't want you to be her client. Right? Tsaka karapatan niyang tumanggi kung ayaw niya sa isang client. Paliwanag ni Mona. So, you don't want me? Pero okay lang sa'yo na ibuyang-yang ang sarili mo sa mukhang manyakis na lalaking yon? Wow! Just wow! His words were full of sarcasm. Nang bumaling siya sa akin, hindi ako kumibo at tumingin lang ako kay Mona. Eds, you cannot force her to be with you. It is her right. Pumayag nga siyang maging kliyente ng mangyakas na yun eh. Kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Edward. Tingin ko ay parang wala na magawa si Mona, kaya parang sumusukong nagtaas ito ng kamay. Fine. Mag-usap kayong dalawa. Do you have history? I don't know how to handle the two of you, Eds. You know I owe you a lot. Even to your family. But if you will do something bad to Ashley, I can forget everything. Kaya kong kalimutan lahat ng pinagsamahan natin. Sabi ni Mona at bumaling sa akin. Fix this, Ashley. I don't know what is happening, but please, fix this. Your stunt is now affecting my business. Iyon lang at tinalikuran na niya kami. Can you please put some clothes on? Inis akong tumingin kay Edward at padabog na dinampot ang long sleeves polo ko at isinuot iyon. Ano ba ang hindi mo maintindihan sa sinasabi ko at ni Mona? Ayoko sa'yo. Ayaw kitang maging kliyente. Inis na sabi ko sa kanya. At sino ang gusto mong kliyente? Yung mukhang mangyakas na yon? My God! Kulang na lang, sunggaban ka kanina. Galit na sagot niya sa akin. Napakunot ang noo ko. Ano bang problema ng lalaking ito? Ano naman, ampakin niya. Kung may kliyente man akong mukhang manyakis. I know how to handle myself. Sagot ko. Nakita kong namataas ang kilay niya. Oh, really? Kaya pala nagsisisigaw ka kanina, humihingi ng saklolo kay Roy. Tumayo ito ay tinawakan ako sa kamay. Bitiwan mo nga ako? Inis kong sabi at pilit na kumakawala mula sa pagkakahawak niya. You need to come with me. Sabi niya sa akin habang hinihila ako palabas. Kuya Roy, tulungan mo ako. Sabi ko na makita ko ang bouncer na nasa labas lang ng pinto. Ashley, sorry, utos ni Mamona. Huwag daw ako makialam sa inyo. Sagot niya sa akin. What? Hindi ako makapaniwala. Dire-diretso pa rin sa paglakad sa Edward at mahigpit ang hawak sa akin hanggang makarating kami sa parking lot at huminto sa kotse niya. Karen, sabi niya sa akin. Ayoko. Matigas kong sabi at nanatili lang ako nakatayo doon. Kahit na ba na Ford Mustang ang kotse niya, hindi ako sasakay doon. Pipiliin ko pang mag-jeep. Get in, or I will force you to get inside. Choose. Seryosong sabi niya. This is kidnapping. Sabi ko na magsimula na siyang mag-drive. This is not kidnapping. I am your client for 2 nights, right? I already paid for your services. Sagot niya sa akin habang nakatutok ang mata sa kalsada. What do you want from me? Hindi na ako nakatiis. Parang batang naiiyak na ako dahil sa kawalan ng magagawa. Hindi siya kumibo at nanatiling nakatutok lang ang mata sa kalsada. I want you to finish what we started 5 years ago. Sagot niya sa akin. What are you talking about? Wala tayong inumpisahan 5 years ago. And let me remind you, you didn't want me. And I don't want you to. So stop this car right now. Malakas kong sigaw. Pero parang nanadya. Lalo lang binilisan ni Edward ang pagpapatakbo ng sasakyan. You might want to buckle up. Minsan, hindi ko mapigilan na pa ako sa pag-apak sa gas. Sabi niya na natatawa. Napalunok ako at napatingin sa speedometer ng sasakyan. 100 km/h na ang takbo namin. Kaya nag-seatbelt ako. Saan mo ba ako dadalhin? Pahinahon na ako ngayon. Sam, play safe. Just trust me, okay? I shouldn't have rejected you then.
Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, I should have married you 5 years ago. Seryosong sabi niya. Hindi agad ako nakasagot sa sinabi niya. Ano ba ang balak ng lalaking ito? I don't know him. Alam ko lang siya si Edward na ipapakasal sa akin ni Uncle Joe. Mula sa isang mayamang pamilya, bukod doon ay wala na akong alam sa kanya. Are you high? Dahil alam ko noon, narinig kong dati siyang user. Nakita kong nagtagis ang bagang niya. Sa narinig na sinabi ko, I know I hit a spot dahil ramdam ko na parang nagkatensyon sa paligid namin. I am over that years ago, and I don't have any intention of going back to my old self. So please shut your mouth and let me drive. Matigas na sagot niya. Hindi na ako nagsalita pa dahil ayoko na makipagtalo kay Edward. Alam kong wala din namang pagpupuntahan ang pag-usapan namin. I am tired. Sa lahat ng nangyayari sa buhay ko, 2 days ago, everything was normal. Hanggang sa dumating ang asungot na ito at biglang ginulo ang mundo ko. Edward's point of view. I don't know what is happening with me. When I found her 2 days ago, she already made a difference in my life. I can't sleep without even thinking about her. I still can't remember the pretty schoolgirl I met 5 years ago. And here she is with me. I told myself that I won't let her go this time. It was my fault. Why she's stuck in this hellhole, and I need to save her. I took my smartphone and dialed Gilbert's number. Any progress? Bungad ko. Heads, I thought you needed the reports after 2 days. It's only been 2 hours since you last called me. Reklamo ni Gilbert sa akin. I know you're already working. Hindi mahirap ang ibinigay kong trabaho sa'yo. Sagot ko. What's her name again? Don't play with me, Gilbert. Seryosong sabi ko. Chill, dude. Piko naman agad nito. Eto na. Sabi niya sa akin. Alam niyang seryoso na ako kapag tinawag ko na siya sa apelyido niya. Ashley Marie Cruz Garcia. Born September 8, 1992. Virgo. Favorite color black. Favorite animal dog. Favorite food French fries. First kiss. Gilbert. I need a real report, not her slambook page. Bulyo ko sa kanya. At napatingin ako sa gawin ni Ashley dahil baka nagising siya sa boses ko. Narinig kong napatawa siya. Easy. I thought you want everything. Natatawang sagot niya. I'm dead serious now, Gilbert. Okay. Ashley ang palayaw niya. Naging ulila siya noong 16 nang masawi ang mga magulang niya sa bus na nahulog sa Skyway. Inampon siya ng tiyuhin niyang si Jorigo Garcia. Nag-aral siya sa PNU ng Education. Consistent Dean's Lister at full scholar hanggang 3rd year, pero bigla siyang tumigil. 5 taon ang nakalipas. Dapat ikakasal siya sa isang arranged marriage na inayos ng tiyuhin niya, pero tinanggihan siya ng lalaki. Pagkatapos noon, itinakwil siya. Mag-isa siya hanggang tulungan siya ng kaibigan si Lorraine Joaquin. Naging waitress siya na mahigit 4 na taon at sinubukan mag-aral ulit pero kapos sa pera. Na-stroke ang tiyuhin niya. 6 na buwan na nakalipas, kaya kailangan niya ng pera para sa bills at gamot, kaya napunta siya bilang exotic dancer sa Mona Entertainment. Did I mention that she was almost kidnapped by one of her clients? Turned stalker last year? Annie Gilbert. Kidnap? Nakaramdam ako ng kaba at tiningnan ko ang tulog na si Ashley. Yeah, some guy named Jed Marquez. He was so obsessed with your girl. Good thing, nakatawag agad ng mga pulis. And naipadampot yung pervert na iyon. Sabi pa niya, parang lalo kung hindi mapapatawad ang sarili ko kung may masamang nangyari kay Ashley. So, okay na ba ang report na kailangan mo? Find everything about this Jed Marquez. I want to know who he is. Sabi ko kay Gilbert. Narinig ko napatawa si Gilbert mula sa kabilang linya. What? Tanong ko. Edward Jose Jimenez. This is the first that you got really attached to a girl. You barely know. You like her? Nanunukso ang sabi ni Gilbert. Shut up. You don't know my plans. Tanging sagot ko. Sige na. So, that means nakamove on ka na kay Jane? Hindi ako nakakibo. It's not your problem anymore. Sige na. Gusto ko na maputol ang usapan namin. Wait. Last question. Pahabol pa ni Gilbert.
What the? What is it? Iritado na ako. Why did you reject her? You know, you were supposed to be married to her. Saw her pics 5 years ago and she is one hot chick. Napahinga lang ako ng malalim. I thought by rejecting her, she will have a better life. But it's the other way around. That's happened. Sagot ko. Narinig ko napatawa si Gilbert. You're really a loco. Sige na. At pinatayan na niya ako ng telepono. Napahinga ako na malalim at muling tiningnan si Ashley. Hindi ko akalain na ganoon ang mangyayari dahil sa ginawa ko. I thought I was doing the right thing. I thought I would give her a better life if I rejected her. I am fool because of what I did. She suffered so much. I look at the road. I should have married her 5 years ago. I hope it's not too late to make things right now. Ashley's point of view. Fresh scent of grass. Iyon ang unang umasulto sa pang-amoy ko nang huminga ako ng malalim. Grass? Kailan pa nagkaroon ng damo sa apartment namin, Lorraine? Kadalasan amoy usok dito, gawa ng mga nagdadaan ng mga jeep at tricycle. Capes windows, Nara doors, and bed frames. May canopy pa sa hinihigaan ko. Mabilis akong napabangon at nagpalinga-linga. This is not my room. Tumayo ako at napansin kong iba na rin ang suot kong damit. I am wearing an oversized white shirt. Agad na nag-init ang ulo ko nang maalala ko kung anong nangyari. Kinidnap nga pala ako ng buwisit na si Edward. Nagmamarcha ako lumabas ng kwarto at lalong tumunghay. Ang karangyaan ng bahay. I know the house is old, but it still has a nice architecture. I think this is well maintained. Mabilis akong bumaba at sumalubong sa akin ang maluwag na sala. Naglakad pa ako at nakita ko ang mga nakahaing pagkain sa kusina. Naramdaman kong kumalam ang tiyan ko. Nasaan kaya yun? Parang sinagot ang tanong ko nang marinig ko ang lalaking nagsasalita. Lumakad pa ako at nakita ko si Edward na nakatalikod sa akin at may kausap sa telepono. He is just wearing nothing but sweatpants. Kitang-kita ko ang malapad na likod at ang mga tumutulong pawis doon. Looks like he just finished to do some workout. Nagpapahid pa ito ng tuwalya sa ulo at batok. I don't care if her clients will look for her. She's not coming back. Narinig ko ang sabi niya. Nakakunot ang noo ko. Ako ba ang tinutukoy niya? Puro at na lang ang narinig kong sagot niya. I don't need to explain why I took her with me. We have some unfinished business. Tell me how much it is worth every night and I am going to pay for that. Sabi pa niya. Gustong-gusto kong batukan ng lalaking ito. Ano ang tingin niya sa akin? Isang bagay na pwede niyang bilhin ng ganon? Ganoon lang? Mona, don't you want Ashley to have a better life? Because I do. She deserves that. Napalunong ako sa narinig kong sinabi niya. Maibibigay ba niya iyon sa akin? Napaatras ako na makita kong haharap na siya sa akin. Pero agad din akong bumangga sa pinto. Nakalimutan kong may screen door nga pala. Nakita kong lumingon siya sa akin. I'll call you later. Mabilis na paalam niya at lumapit sa akin. I hope you had a good night's sleep. Nakangiting sabi niya sa akin. Napalunok ako bago sumagot. Kung magandang view ang likuran ng lalaking ito, mas maganda pala ang view kapag kaharap na siya. Galit na galit ang six-pack niya sa tiyan. It makes him hot because of sweats that are dripping from his neck down to his body. Marahil ay napansin ni Edward na nakangalang ako sa harap niya, kaya bahagya siyang nag-wave sa akin. Good morning. Baka tulog ka pa. Natatawang sabi niya habang nag-wave ng kamay. Bakit kasi napapanganga talaga ako kapag nakikita ko ang lalaking ito? Inis kong pinaris ang kamay niya. Saan mo ako dinala? Gusto ko na umuwi. Sabi ko, ancestral house namin ito. We are here in Pampanga. Dito ako nagbabakasyon kapag gusto ko magpahinga. Sagot niya sa akin. Ayoko dito. Sagot ko sa kanya habang nakasunod. Try it first. Sagot niya at naupo sa harap ng mesa. Ayokong itry. Saka bakit mo ba ginagawa to? I have a job. I have clients waiting for me. Sabi ko, upo ka na. Kumain na tayo. Parang hindi niya narinig ang sinabi ko. Napapikit na ako sa desperation. What
is your play, Edward? Hindi na ako natutuwa. Nakita kong sumeryoso ang mukha niya at tumingin sa akin. You think I am just playing, Ashley? I am just doing what I should have done 5 years ago. Hindi mo ba yun naiintindihan? So ngayon, babalik ka just to marry me? I know this is a joke. Yes. He said that without hesitation. He didn't even blink. He said that while looking straight into my eyes. He said that he was gazing into my soul. Why? Hindi ko maipaliwanag ang kaba ng dibdib ko. Tumayo siya at lumapit sa akin. Bahagya akong napaatras dahil ang lapit-lapit na niya. Because I am claiming what was mine 5 years ago. You are betrothed to me. You are mine. He said without removing his gaze in my eyes. Napalunok ako at lalong napaatras. But it was a dead end kaya napasandal na lang ako sa dingding ng kusina. He pressed his 2 hands on the wall and closing me in between his arms. Ang lapit-lapit na mukha niya sa mukha ko. So, when do you want to get married? My parents are excited already. Ngayon ay nakangiti na siya. Mabilis ko siyang itinulak at lumayo ako sa kanya. Halos hindi ko marinig ang paghinga ko dahil sa lakas ng tibok ng puso ko. I don't want to be married by you. Saka, kaya lang naman tayo ikakasal noon dahil sa business proposal ng daddy mo at kay Uncle Joe. And wala na ang business sa kanya. So wala nang business na involved. Ano pa ang reason para ikasal tayo? Sagot ko sa kanya. Pwede sigurong reason dahil gusto ko. I'm not getting any younger. And my parents are begging me to tie the knot already. Or pwede rin sigurong reason kahit na dahil gusto kita. Para akong napipisa sinabi niya. Ako? Gusto niya? Bakit ako? Sinamantala niyang natitigilan ako. Kaya mabilis siyang nagnakaw ng halik sa labi ko. Kain na tayo. Sabi niya at tatawa-tawang naupo sa harap ng mesa at walang anuman na kumain. Napapakamot ako ng ulo habang kausap si Lorin sa telepono. Hindi ko pa alam kung kailan ako makakabalik ng Manila. Nagagalit na ba si Mona? Siyempre, naiinis kasi ang dami-dami clients na naghahanap sa iyo. Pero tingin ko parang okay lang naman din sa kanya. Nangihinayang lang siya kasi nga, ikaw ang in demand dito. Sagot niya. Naipadala mo na ba kina Uncle Joe yung pinapabigay ko? Oo. Nagkita na lang kami kanina ni Devenia. Sabi niya at saglit na tumahimik. Girl, naalala ko lang. Alam mo bang nandito kagabi ang pinsan mong si Danica? Sabi ni Lorin. Napakundutan na ako. Si Danica? Sure ka? Matagal nang naglayas yun ah. Kaya nga, may kasama siyang mga lalaki. Nagpapaturo siya ng dance moves para daw sa anniversary ng company nila next month. Apparently, siya daw kasi ang star of the night kaya kailangan marunong siya magsayaw ng tango. Sabi pa nito. Hanggang ngayon, conceited pa rin ang pinsan mo na yon. Nakakainis. Pulalas ni Lorin. Kamusta na siya? Sinabi mo ba na diyan ako nag-work? Siyempre, hindi ko sinabi no. Saka mukha namang hindi na niya ako natandaan. Once lang naman kami nag-meet nung college pa tayo. Mukhang okay naman ang pinsan mo. Maayos. Ang sosyal saka ang bongga ng mga bag at sapatos. Lahat branded. Pero tingin ko parang jowa ng isang executive. Kasi panay ang nahigas niya dun sa isang lalaking kasama niya. Sabi pa nito. Napahinga ako na malalim. Ano ba naman itong si Danica? Hindi ba niya alam ang nangyayari sa tatay niya? Iniwan niya ng ganon lang. Ikaw naman, kumusta ka naman dyan kasama si Papa Eds? Ramdam ko ang panunukso sa tono ng boses ni Lorin. Dahig pa nito si Jed. Si Jed, attempted kidnapping lang. Itong asungot na to, kinidnap talaga ako. At ang nakakainis, parang okay lang kay Mona ang ginawa niya. Inis na sagot ko. Wushu, ikaw naman. Ayaw mo ba kay Papa Eds? Ang pogi-pogi kaya. Baka matuloy na ang naudlot ng kasal. Panunokso pa nito. Saka paano magagalit si Mona? Nagbigay kaya na 500,000 si Eds kay Mona para hindi ka na daw pagtrabahuhin dito? What? Umayag si Mona? Aba, syempre no. Pero syempre ang laki ng hinayang niya sa mawawala ka na dito, Ash. Kung iyain ka magpakasal niyan sa Eds, pumayag ka na. Magandang buhay ang magbibigay niyan sa'yo. Go ka na agad. Napahinga na lang ako ng malalim. Oh, sige na Lorin. Text ka lang sa akin ha. Ingat. Good luck.
at pinatayan na niya ako ng telepono. Nagpunta ako sa sala at naabutan ko doon si Edward na nakaupo at nakaharap sa MacBook niya. Tingin ko ay nagtatrabaho. Parang sobrang busy sa ginagawa, kaya hindi na niya ako napansin na lumapit. I need to go out, sabi ko. Napaangat siya ng tingin at napako natanoo sa narinig na sinabi ko. Saan ka pupunta? Kailangan kong bumili ng mga gamit ko. Wala akong damit. Ang baho-baho ko na. Hindi naman pwede na puro damit mo ang isusuot ko. Or pwede rin na ibalik mo na lang ako sa Manila para wala na tayong problema. Nakangising, sabi ko. Tinaasan niya lang ako ng kilay. O Sang, sigaw niya. Maya-maya ay sumulpot ang isang babae na tingin ko ay matanda lang sa akin ng ilang taon. Tingin ko nga ay buntis ito dahil parang malaki ang tiyan. Samahan mo si Ashley sa bayan. May iniwan naman akong pera sa'yo, di ba? Gamitin mo muna yon para pambili ng gamit niya. Dumating na ba si Roger? Sabihin mo ipag-drive kayo. Sabi nito. Sige Eds, magdagdag na ba ako ng pagkain natin? Tanong pa ng babaeng tinawag na Osang. Ikaw na ang bahala. Text mo ako pag kulang. Mag-transfer ako sa ATM mo. Sagot niya tumayo para lumapit sa akin. I need to finish this report, sweetheart. Bawi na lang ako sa'yo mamaya. Nakangiting sabi niya sa akin. Sweetheart ka dyan. Sweetheart mo mukha mo. Inis na sagot ko at tinalukuran ko na siya. Lalo lang akong nainis dahil parang walang epekto ang ginawa ko sa kanya. Naririnig ko lang ang malakas niyang tawa. Hinatid kami hanggang sa bayan ni Roger. Nalaman kong asawa pala ni Osang ang driver namin. At hindi nga ako nagkamali. Buntis nga siya ng 5 buwan. Hindi ka naman nahihirapan sa pagbubuntis mo? Tanong ko sa kanya. Habang nag-iikot kami sa loob ng isang maliit na mall doon. Ngumiti lang siya sa akin. Hindi naman. Alaga ako nila Ma'am Lati. Parang nahihiya pa siya sa akin. Napapansin ko din na panay ang titig niya sa akin. May gusto ka bang sabihin? Dinaretsa ko na siya. Napayo ko lang siya. Mas maganda ka pala sa personal. Sabi niya. Napako natanao ko. Saan naman niya ako nakita? Minsan, nagbakasyon si Eds dyan sa lumang bahay. Nalasing. Hindi naman umiinom yun eh. Wala nang marihab siya. Kainuman niya kami ni Roger kasi magkakababata kami. May pinakita siyang picture sa amin. Picture mo. Sabi niya, yun daw ang dapat na papakasalan niya kaya lang pinakawalan niya. Pagkukwento nito. Talaga? Kunwari ay hindi ako interesado sa sinasabi niya. Pero talagang nakikinig ako. Saka, paano magkakaroon ng picture ko sa Edward? 2 beses lang kami nagkita noon. Oo, sabi niya sa amin, nagsisi siya at pinakawalan ka niya. Pero, hindi daw siya nangihinayang kasi alam niya mas magiging maganda ang buhay mo. Matalino ka daw kasi. Saka pangarap mo daw maging teacher. Patuloy pa ni Osang. Ipinakita niya sa akin ang isang blouse. Parang tinatanong kung gusto ko, pero umiling lang ako. Oo, matalino ako. Pero di ko naman nagamit yon. Sa panahon ng kagipitan, hindi pala magagamit ang talino. Mas nagamit ko ang katawan ko. Ano bang nangyari sa kanya? Bakit siya na rehab? Now, here comes my curiosity. Nako, madilim na parte sa buhay ni Eds ay yung nabarkada at naligaw ang landas kasi na-depress yan. Iniwan kasi siya ng childhood sweetheart niyang si Jane. Nagpunta ng Italy para doon na tumira. Laging laman ng presinto dito yan kasi nga laging nagpapaaway. Awang-awa ako kina Ma'am Letty at Sir Rodriguez dahil hindi nila masabay si Eds. Pero mabuti na lang, isang araw na mismong siya nagsabi na sa magulang niya na gusto na niyang magparehab. 1 taon din yon. Tapos noon, kahit kailan, hindi na siya uminom. Hindi na rin siya gumamit. Alam ko yun dahil si Roger ang lagi niyang kasama kapag kukuha siya. Yosi na lang ang tinira niya pero minsan, di na rin. Pagkukwento niya sa akin. Jane? So may babae sa buhay niya. Ano kaya ang itsura ng girl? Parang lalo ako na-curious sa lalaking ito. Kung meron naman palang gustong babae, bakit ako ang pinipilit? Tapos nalaman nga namin na magpapakasal na nga daw. Pero nagulat din kami bakit hindi natuloy. Sabi pa ni Osang. Napahinga lang ako na malalim. So, kakabalik lang pala niya at ako na pagdiskitahan niyang guluhin. Yung Jane, matagal sila? Talagang mausisa ako. Matagal, since high school.
Tapos bigla na lang umalis na hindi nagpaalam sa kanya. Ang balita namin ngayon, parang magdi-divorce na pangasawa. Malapit lang kasi sa lumang bahay nakatira si Jane. Kaya nakakakwentuhan ko yung caretaker nila doon. Nagkibit balikat lang ako. Saka na ako magtatanong ulit. Baka isipan pa na Osang masyado akong interesado sa boss niya. Halika na at baka magbula pa ang boss mo. Edward's point of view. When are we going to meet her again, Edward? Natawa ako sa tanong ni Mommy. Kaninang-kanina pa ako kinukulit nito kung kailan daw nila mamimit si Ashley. Ever since kasi, I told them about her. Hindi na ako tinantanan ng parents ko. I don't know. Talagang gusto nila si Ashley para sa akin. Sabi ni Dad, first time daw niya nakita si Ashley sa office ni Joe. Talagang magaan na daw ang loob niya dito. Kaya nga talagang gumawa siya ng paraan para maipakasal sa akin si Ashley. Mom, can we just take it slow this time? Sagot ko sa kanya. Why? I just want to meet her again. I really like her. How did you find her? Nawala ang ngiti sa labi ko sa tanong ni Mommy. Masasabi ko bang natagpuan ko siyang nagsasayaw sa harap ng mga lalaki? What happened to Ashley's life complicated too many things. Alam kong noon, my parents really like her. But after what happened, kaya pa bang tanggapin nila Mami kung sino na si Ashley ngayon? Mom, you know what? I'll call you tomorrow. Naalala ko may video conference nga pala ako with Mr. Jacinto in 5 minutes. Kailangan tapusin ko na ang usapan namin. Your dad is asking you, bakit 2 days ka na daw hindi nagpupunta sa office? Nasaan ka nga ba? Tanong pa niya. Business trip, Mom. Baka sabihin mo kay Daddy kahit wala ako sa office, ongoing pa rin ang trabaho ko. Sagot ko. Fine, ang laki na talaga ng pinagbago ng uni ko iho ko. Sobrang responsible na. Mom, I have a video conference. Talk to you tomorrow. Sabi ko para matigil na siya. Bye anak, I love you. Love you, Mom. Napahinga ako ng malalim nang matapos ang usapan namin ni Mommy. Parang bigla akong na-stress. Bakit nga ba hindi ko naisip yon? Masyado ako na-occupy kung paano mapapayag si Ashley na magpakasal sa akin. Napasilip ako sa bintana at nakita kong dumating na sila Ashley. Marami itong dalang supot. Napangiti ako dahil nakita kong parang nag-enjoy naman siya kasama si Osang. Adobo, gusto mo? Narinig ko pang tanong ni Osang kay Ashley nang papasok na sila. Oo, adobong tiyo. Ako na lang magluto. Specialty ko yun. Ipapatikim ko sa'yo. Narinig kong sagot niya. Nagkunwari akong busy sa pagharap sa MacBook ko at kunwari ay hindi ko alam na dumating na sila. Eds, sobra pa yung bigay mo. Maraming nabili sa Ashley. Ano nga pala ang gusto mong ulam? Si Osang yon. Adobo. Sagot ko habang nakita kong nakatingin sa akin si Ashley. Si Ashley daw marunong. Siya daw magluluto ng adobo. Sagot ni Osang. Talaga? You're going to cook for me? Mukhang nagpa-practice ka na para maging misis ko. Nakangiti kong tudiyo sa kanya. Inirapan ako ni Ashley. Lakas mong mangarap, dyan ka na. At iniwan na niya ako. Nakita kong tawa ng tawa si Osang at naiiling na iniwan ako.